Good morning guys. Ngayong araw ay mayroong kaming meeting with the Big Bike Riders Association Pangasinan chapter. Medyo masakit ang aking braso dahil sa nag-workout ako nung nakaraang araw. At pagkatapos ayan, nag-kick in na yung sakit. Medyo mainit ngayon dito sa Pangasinan. Maalinsangan, but it's totally fine dahil okay naman yung ating mga kasuotan. Naka-design siya para sa ride natin dito. Kaya doble-doble patong na ako ng damit ko. So ito ngayon ang Alpine Star Tech 5 Pro. So this is a airbag na nakalagay sa loob ng aking jacket. That's why gusto nyo makita, ito siya guys. Kaya medyo buff, ayan. Kita nyo ba? Ayan o. At pagka ganyan ay gumagana ang ating gyro sensor, na kung saan in any case kung ikaw ay bumalagpag na aksidente at a speed of 50 kilometers per hour, safe ka pa rin. Point ah. Morning. Saan po yung ride natin? Sa Brap. Sige. Ayan na ang ating unang checkpoint dahil itong ginagawa natin tong vlog na to ay eleksyon dito sa aming lugar. At medyo mahigpit ngayon ang bantay ng mga pulis dahil sa maraming tumatakbong kagawad. Ang dami kong nakitang mga vlogger na nakapost na tumatakbong kagawad. Hello po sa inyo. And sana po ay kayo po ay pagpalain sa inyong mga desisyon. Marami ako na mabasang comment din kasi na tumakbo akong politiko. Sorry to say, si Alfred Watermax ay gustong maging civilian lang at maging isang huwarang mamamayan ng bansang Pilipinas. Masaya na ako na maging civilian. Pero kung sino man ang manalo sa eleksyon ay atin siyang susuportahan at susundin sa kanilang mga batas at alituntunin. Diba? Sabi nga sa Biblia, ibigay ang kay Cesar ang para kay Cesar. So dapat handa tayong magpasakop sa mga otoridad. Siya nga pala guys, gamit ko ngayon ang bagong helmet na binili ng asawa ko para sa akin. Itong nasa ulo ko ngayon. Yan. May MEMS technology siya guys, na kung saan usually kapag bumagok yung ulo mo ay mag-slide ng konti yung helmet para hindi gumalaw yung utak mo. Ganon siya kalupet yung technology nito. At ito ay collaboration with mga neurologists at scientists at mga engineer. Ang daming collaboration, no? It's a MEMS. If you want to research, ito yung MEMS information. Napakaganda niya guys. That's why kahit mahal ay binili natin dahil sa, of course, kailangan kong maingatan ng aking ulo. Everything na kaya kong ilagay sa aking katawan para protektahan yan at magawa ang aking libangan ay aking ilalagay para po maging safe ako sa aking pagmumotor. At suot ko rin ang 70 degrees na glove na kung saan ay napakaganda nito sa pagbablog dahil sa pagpirunasan mo yung lente ng inyong GoPro, kung anumang gamit mong camera ay talagang magiging malinis. Hindi ko alam kung bakit ganun. Sample, ito lilis. Kumintab ako. Ngayon ay maglulunsad tayo ng mga rules and regulations sa ating grupo para mapasolid natin ang samahan ng ating mga kapwa riders sa Pangasinan, mga kapatid natin na may hilig magmotor kagaya ko. The first topic for today is paano nga ba makasali sa Big Bike Riders Association. Ano nga ba? Yon ang topic for today. At marami pang iba na actually nilista ko na at umabot siya ng 3 pages. Siyempre nagdala na rin ako guys ng application form para sa mga official members, of course, para formal tayo. Dahil itong grupong to ay itinatag lang naman actually ni Brother Tomsky Moto Up, ni Vice President. So, ibibigay natin kay Brother Tomsky yung kanyang binuong grupo dahil siya naman actually talaga ang founder nito. Kauna-unahan na ginawang presidente ay ako.
Hanggat wala pang sistema ang grupo, ay ako pa raw muna ang gagawin nilang presidente. At kung okay na, malay natin, di ba? Open naman yan sa kahit sino eh. Kung sino yung gustong maging presidente or kung sino yung may malasakit sa ating club, pwede siyang magpresidente. At yan ay pinagbobotohan naman ng mga grupo. Kailan kaya ako papapalitan? Parang mahigit 1 taon na ako ah. Kota na yan actually. Kala ko 1 taon lang eh. Sumobra pa. So shout out sa mga club president dyan. I know you feel what I feel. Dahil napakahirap din po mag-organize or mga siwa ng grupo. Dahil tayo ay may kanya-kanya ring mga trabaho at kadahilanan. Kagaya ako, isa po akong businessman. At the same time vlogger. At full-time dad sa aking 5 anak. At the same time kailangan ko pa rin asikasuhin ang iba ko pang mga negosyo at mga appointment at meetings at ang sistema ng kumpanya, which means lahat yan ino-organize ko. At ngayon itong mga spare time ko, natitira ko pang mga oras, ay ginagamit naman natin dito sa grupo na to na Big Bike Rider Association at sa ating mga public obligations. Obligation nga ba ang tawag doon or public responsibility? Yeah, I think that is the right word. Yung ating mga public responsibility. Gusto kong i-present sa kanila. Paano kung if we're going to ride a motorcycle, nag-enjoy tayo, at the same time, papasayahin din natin ang ibang mga tao habang tayo ay nagmumotor. Ang tanong, paano gagawin yun? Ganito lang yan. Kami sa aming kumpanya, sa Watermax Enterprises, ay naglalaan kami ng aming pondo para sa aming mga donations. Hindi naman namin obligasyon yun, but actually it's a giving back our blessing to our mga community, no? Ang nangyari ay parang once a month yun. Meron kaming ginagawang mga donations like school supplies, bloodletting, medical mission, yung mga ganyan, no? Na kung saan pag i-collaborate ko yun, public responsibility at ang ating pag-ride ay pwede tayong maging efficient yung aking pagmumotor. Kapag naging mas efficient yun, edi mas maganda. Kumbaga, hindi ka lang nagmotor ng walang dahilan. Kumbaga, you ride for a reason. Depende naman ka actually sa approach yan. So, tingnan natin guys kung anong maitutulong natin. Masarap din kasi guys na yung bang you doing what you love and also you are helping other people. Especially yung mga kabataan na magkaroon din ng pangarap sa kanilang mga buhay. No? Let's see what I can do. So many things to discuss. At syempre dapat meron din for the boys. Ano yung for the boys? Riding safety seminar. Di ba? Yung mga ganon. Alright, welcome po sa San Carlos, Pangasinan. Kapag nandito pa sila, hindi pa ako late. Pero pag wala na sila, late na ako. Nandito tayo ngayon sa Tomsky Moto App. So dito ko in-order yung aking tambucho na ikakabit natin sa ating Z1000R. Siya nga pala, yung shop ni Tomsky ay located lang din yan guys sa tabi ng dating Jollibee. Pagka nakita nyo yung intersection ng San Carlos, Pangasinan, nandun na siya located. So doon ako nagpalagay ng tambucho ng ating ZH2 nung una. At ngayon doon din tayo magpapalagay ng ating tambucho para sa ating Kawasaki Z1. Ganyan dapat talaga. Support your friend. And sa totoo niyan guys, kapag kang tropa mo ang sinuportahan mo, actually makikinabang ka din eh. In what way? Baka mamaya kapag nagipit ka, malibre ka niya ng burger. O, di ba? Okay na yun. Dahil binilhan mo siya ng produkto. Diba? Sarap naman. Dalawang Marshall ko. Pero dito na kami ngayon sa may San Carlos, Pangasinan Public Market. At may gaganapin nga pala kaming event sa November 4. At dyan gaganapin yon. One of the biggest event guys na gagawin namin dito sa Pangasinan. Yun o. Nakita nyo guys yung lugar na yon? Yun. Yung maluwag. Doon gaganapin yung ating first motorcycle festival na actually ay pinagsama ang small cc at ang big bikes. Kumbaga, we removing the boundaries for the big bikes and smaller cc, no? Ayaw namin dito sa grupo ng discrimination. Since this is a big bike riders, no? Expect mo mga kasama dito lahat. 60 big bikes to, active. Si Sir pala kasama namin kanina, yung naaabutan ko sa checkpoint. Sorry, di kita hinintuan, nagmamadali ako eh. Kaya ang kagandahan, dapat kasi lagi natin sila nakakasama sa pag-ride para kilala natin kung sino yung mga club members natin. Sa sobrang dami namin sa grupo, hindi ko na nakikilala yung iba.
The following program is rated PG, striktong patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Marami nagtatanong, sabi nila, Kuya Alfred, talaga bang kailangan mo nang gumamit ng King Tooth products? Bata ka pa naman. Actually, hindi ko kailangan yon. At alam ko, ang ibang kalalakihan na bumibili nun ay hindi rin kailangan nun. Pero kung minsan, kailangan din yon ng asawa mo. Kailangan yun ng partner mo sa buhay. Ang ibig kong sabihin guys, ganito yan. Si Kuya Alfred nyo ay talagang very active person. You know, gusto ko na nag-ride. Businessman ako, marami akong trabaho, marami akong obligasyon. Ngayon, ang nangyayari kapag sa sobrang busy ko, nawawalan tayo ng lakas o panahon para sa aking me time sa asawa ko. Baby time ba? Baby time. Kapag ganon, posibleng tumabang ang inyong pagsasama. Sabi nga natin, hindi ako nahihiya na gamitin yung King Tooth, no? Kasi alam ko na napatibay noon ang aming pagsasamang mag-asawa dahil sa produkto na yan ay ang aming relasyon. Kasi ganito yan, no? Nung panahon na hanggang ngayon kasi, no, para sa kaalaman ninyo guys, ay nanliligaw pa rin ako sa aking asawa. You heard me right. We are now 14 years ng kasal. Mag-asawa na kami, pero nililigawan ko pa rin siya. Hindi ko winawala yung tamis nung una. At habang ginagawa ko yon, para kami nagiging barkada na lang, nagiging mas palagay ang loob namin sa isa't isa, mas nagiging mas mahal namin ang isa't isa. Anong masama kung pasayahin mo rin siya sa gabi? At anong dapat kong ikahiya sa mga tao na gumagamit ako ng King Tooth products kung ang asawa ko naman ay mapapasaya ko? Kaya ko nga sabihin sa buong mundo na mahal ko siya. Oo, di ba? O di, ganun din ako. Sa atin kasing Filipino culture, no? Kapag ka sinabing, gumagamit yan ng bayan, gumagamit yan ng King Tooth, gumagamit yan ng Rob, may pangangailangan tayo sa katawan natin. Ako, sa totoo lang, to be honest, sa health ko, hindi ko naman kailangan kasi wala naman akong erectile dysfunction. Kahit wala yun, tumitigas pa rin si Junjun. Kaya lang, dahil gusto ko na maibalik para sa asawa ko yung aming labing-labing, ginagawa ko yun para sa kanya at para na rin mapatibay ang aming samahan. Yun ang totoo nun. Ikaw ngayon na nanonood sa akin, anong masama kung bibili ka nun at itatry mo? Kung minsan kasi nasa pag-iisip na lang natin yan, masabihin mo baka impotent ka kaya ka gumagamit yan. Hindi po, gustong ko lang maibigay sa kanya yung naibibigay ko nung panahon ng kami ay binata at dalaga pa. Yun ang totoo nun. Sinasabi niyo palagi sa comment section, nababasa ko naman na ang swerte-swerte ko sa asawa ko. Talagang pinaldo ko sa asawa ko dahil yung asawa ko natutong magpasakop sa akin. Alam niyo yun? Natuto siyang respetuhin ako dahil ginawa ko yung sarili ko ng karespe-respeto. Ang tanong naman, paano ko naman magagawa yun kung hindi naman ako karespe-respeto sa kanya? Diba? Kung nakikita niya na, kumbaga, masamang ehemplo sa kanya, paano ko respeto nun? Diba? Para sa akin, King Tooth, mabuti na lang at na-introduce sa akin ng King Tooth sa award giving bodies ng Best Choice Award. Dahil kung hindi na-introduce sa akin yan ay syempre baka si Elmo sa sobrang pagod hindi tumayo, tatayo man pero mahina kalaban. Aminin natin, ito mga kaibigan kong barako, no? Aminin na natin, hindi tayo mananalo sa mga babae. Hindi tayo mananalo dyan, lalo sa patagalan sa kama. Imposible yon. Ngayon sila kasi may mas mahaba silang urge pagdating sa ganyan. Tayong mga kalalakihan, hindi naman ganon. Hindi mo yan kailangan kaibigan, pero kailangan yan sa pagsasama ninyong dalawa. So sa akin naman guys, ma-share ko lang sa inyo yung sikreto namin. Kumbaga, one of our secret naming mag-asawa, sinisecret reveal ko na sa inyo. Ano ba yung isa sa pampatamis ng aming pagsasama? Bukod sa open communication kami, nasabi namin yung mga gusto at ayaw namin sa isa't isa na parang magkaibigan na lang. Yung mga ganon guys. Lahat ay kumbaga, we are very open pagdating sa ganyan. Alright guys, nandito na kami ngayon sa sentro ng Kapitolyo ng Pangasinan, ang Lingayen. Ayun ito yung loob ng Kapitolyo, ang ganda. At paglabas mo sa Kapitolyo, ito na ang bubungad sa inyo. Yan ang aming tinatawag na Baywalk of Lingayen. Napakaganda dito guys. At nakagandahan din dyan ay libre tumambay dyan. Ito ay marami ng commercial area. Sa mga gusto lang pumasyal dito,
Marami namang mabibilihang pagkain dito sa kalye, sa gilid. And guys, speaking of supporting a friend, actually yung may-ari nitong Champs, miyembro din namin sa Big Bike Riders Association, ano? So dito kami nag-organize ng aming ride. Nandito kami ngayon sa Champs Burger. Located yan dito sa tapat lang ng Lingayen, Pangasinan guys, sa may Baywalk mismo. Ito guys, pag diniretso mo to, papunta itong Police Provincial Office. Dito naman sa kabilang side, pag diniretso mo to, papunta itong Limahong Beach. Marami ka actually mapupuntahan dito, maganda ang tourist spot din dito. At dito naman guys, maraming mga kainan dito. At isa na rin dyan ang isa sa pagmamay-ari ng aming kaibigan na si Brother Randall. Yan, dito sa Champs. So lineup namin ngayong araw guys, itong mga motor na tong nagagandahan. Good morning mga idol. Ganda nito, S1000R. We have a Ducati Panigale V2. May guwansi ka din pala. Yo, kamusta brother? How are you? I'm doing great po. Yeah, English speaking to. So, yun yung lineup ng ating mga bike. Ito nga pala yung loob ng Champs Burger dito sa Lingayen. Dito namin inorganize itong event na to kasi we are supporting our brothers in BRAP. So, anyone na may business sa grupo namin, I encouraging them na also they can invite us para sa mga upcoming ride. Kagaya nito, sa Enagic, Kanjen, malakas, di ba? Oh. May baon lagi. Iyan, para hindi ka maging acidic sa kape. Yun. May pang-neutralize. Yun. Oh, yan. Alam nyo ba na ang Kangen ang isa sa pinaka-the best na alkaline machine? At malupit yan, nagsasalita yan with titanium plate inside. Kung bakit gumagamit ang Kangen ng titanium plate? Dahil sa ang titanium ay highly conductive sa electrodes, which means mas makakagawa siya ng mas mababang negative ORP. Ibig sabihin ng ORP is oxidation reduction potential, na kung saan ay magiging magandang antibodies yan sa ating katawan. Talo pa niyan ang vitamin C. Yun, no? Yung lugar na to guys, para ka nagpunta sa Man's Cave din, na inspired by a motorcycle din. Ay, balik ko talaga. Papi-Africa na lang. Stolen from Africa! Yes! Hongga, di ba? Brought to America! Ganun lang yun. Kagrupo ko to kaya hindi ako pipila. Dre, magkasama tayo, di ba? Oo. Sama mo ko sa order mo, ha? Tap silog. Singit sa pila. Maraming salamat. Uunahan ko na kayo sa quick participation nyo dito sa grupo. At ito ay nagpapakita kung gaano nyo sinusuportahan itong grupo natin na Big Bike Rider Association. So after ng ating meeting ay pupunta naman tayo sa test ride ng BMW dyan sa Calasiao, Pangasinan. Napakasarap pag-ride, lalo pagkasama mo ang mga kagrupo mo. Dyan na, 60 riders. To be exact, we are 63 riders on the list. Akala ko yung iba ay nagsialis na. Yung pala, hinintay pa kami, nasa labas lang pala sila at nagkukwentuhan ng mga bagay na gusto nilang pagkwentuhan habang sila ay nakamotor. Big Bike Riders Association Philippines. So ayun, as I'm saying guys, diniscuss ko rin naman sa kanila kung paano nyo nga ba malalaman kung kayo ay successful na. Masasabi ko lang na successful na kayo kapag ang iniisip mo ay hindi na yung pang sarili mong kapakanan. Ang iniisip mo na ay yung kapakanan ng kapwa mo. Dahil ibig sabihin yan, kontentong kontento ka na sa mga ganap mo sa buhay. Kayong public responsibility naman ang inyong inaatupag. Yon ang masasabi ko. Kaya palagi ko rin sinasabi sa kanila yung katagang huwag nyong isipin kung ano yung magagawa ng grupo para sa'yo. Ang lagi mong isipin ay kung ano ang magagawa mo para sa grupo. In the end, kapag ikaw naman ang nangailangan, andyan ang grupo para tulungan ka. Kaya nga po tinawag na brotherhood, diba? Sa mga nagbigay ng kanilang kaunting tulong para sa aming event, sa mga sponsor
ng BRAP dahil tayo ang host ng event sa gaganapin na bike festival. Ay maraming salamat sa mga kagrupo ko sa BRAP. Hindi ko na kayo maiisa-isa, pero dahil sa inyo ay magiging successful ang ating event. At ang mission naman ng ating event na yan is para patibayin o tanggalin natin ang barrier ng small CC at big bike riders sa community. Para yung sinasabing intimidation ng mga maliliit na rider na motor ay mawala sa mga big bikes dahil pare-pareho lang naman tayong may hilig magmotor. Ini-invite ko kayong lahat guys sa upcoming event namin sa November 4 at sana ay makapunta po kayo. At yan ay open sa lahat. Wala pong bayad, walang registration. Yan ay sponsor po. Handog sa inyo ng Big Bike Rider Association of the Philippines or yung BRAP. Kaya sa ating mga kagrupo, wag po kayong mahiya. Welcome na welcome po kayo sa aming grupo. At yung event naman ay hindi para sa grupo, ito po ay para sa lahat. Kahit hindi rider ay welcome po para ma-observe ninyo rin po yung mga nag-participate sa event. Nasa Dagupan na tayo ngayon at papunta tayo ng Calasiao para sa BMW test ride. Ang sabi nila ay malapit daw sa Kia. Nandito tayo ngayon guys sa BMW Motorrad para mag-test ride tayo ng BMW. Let's make life a ride. Let's go. Kamusta ka, Kuya Frankie? Okay naman yun. Si Doc Dino, hindi mo kasama? Gino hindi. Gino, oh. Ako, mag-picture tayo para makita ni... Sige. Gusto ko, isasend ko yun sa asawa ko. 1, 2, 3. Kailan mo kami imbitahin sa Kabalen? Di ba, Kabalen? May-ari, pare ng Kabalen. Bagyo. Hello. Oh. Pag nandun daw tayo, doble presyo. Oo. Kasi pag siya, triple. Menu, doble. Oo, tama. Ganun talaga, support a friend eh. Dito tayo ngayon sa Calasiao, Pangasinan at natapat na merong 2-day event test ride dito ang BMW Motorrad at ito ngayon yung kanilang booth nasa Kia, Pangasinan. Dito sila nagpakita ng demo bike, so pwede mong matest ride ngayon dito ngayong araw lang. Trophy GS at saka itong R90 na may poging model. GS natin, ito pwede nyo matest ride lahat ang nandito. Ngayon, triple block na 750. Ngayon, hindi na tayo mag-test ride nito dahil na-feel ko naman na lahat halos ng motor na nandito. Na-test ride ko na. I give chance to other naman na gustong makapag-test ride ng BMW bike. Oh, kamusta? Nakapag-test ride ka na? Hindi pa po, sige. Test ride mo na. Sige po. Napakarami nating riders na kasama ngayong araw. At ngayon, subukan na nila ang GS. Ano sir, nakailan na po bang release natin? Dami-dami na rin, boss. Dami-dami ba? May 10 na ba tayo? Gusto yun, 1300 mo kailan? Eh, pag meron. Meron na. Kung meron, lalabas ko na agad yung 1300 ko. Sige, boss. Boys na lang kita pag andyan na, boss. Sige, December yan ha. Kala mo, sa'yo na yun ha. Kala mo, sa'yo na ha. Di pa pala. Ay, purnada ang yung ride. Nice. What's up, my friend? Yun, what's up? Yun, oh. Guys, Alright. magandang araw sa inyong lahat. Oh, talagang magandang araw dahil ang negosyo niya ay solar. Yun eh, yun tayo eh. Talagang magandang araw. Yan na talaga dapat ang bati mo, bro. Exactly, mismo. Magandang araw dahil ang negosyo niya ay solar. Yes. Ako tawag ko, magandang tubig. Magandang tubig, Yeah. rain or shine. Yun. Ah. Magandang tubig, umulan bumagyo, may watermax ka. Yun. Kaya dapat lagi kaming magkasama nitong idol ko Yun, na to eh. Yun, no? Tubig at araw, no? Kayo mag-alala, didikit tayo dito kayo. Yan. Siyempre. Sige, boss. Asan na yung mga test ride na wala na? Bakit ito kayo yung test ride to? Ganito na yung ginagamit namin sa ibang bansa eh. Ganyan dito talaga mag-test ride, tsaka mag-testing kung gawa na yung motor mo. Kailangan harumpakin talaga. Right, so kasama naman natin ngayon si Kuya Frankie. Na-miss kong mag-ride with him dahil siya yung spearhead namin. Obviously sa New Zealand po yung likod na yung na-videoan ko. At yung club po nila is Adventure Team Philippines o yung tinatawag na ATP. Yan, so sana makasama rin tayo sa mga ride nila dito sa Pilipinas, no? So pag sinabi mong Adventure Team Philippines, nako, malupit yan boss kasi malayuan ang binibiyahe dahil adventure nga eh. Tapos na kaming kumain ng aming lunch at dadaanan lang namin si Brother Alex Go dahil nagte-test ride pa rin siya hanggang ngayon. Nagustuhan ko yung bangus, boneless. Bihira kasi yung no, yung ako sa akin nasa Pangasinan ako pero bihira ako maka-appreciate ng masarap na bangus. Kapag sinabi kong talagang masarap yung bangus nila, talagang masarap yun. Walang halong bola yun, no? Walang biro yun. Pupunta na kami ng Dekalidad Printing Shop sa Watermax Enterprises para makapagpirma
nagpapirma ng kontrata si Brother Tomsky at si Alex Go Motovlog, dahil makakatulong na natin sila ngayon sa pagpopromote ng aking negosyo. Malapit na kami doon sa intersection kung saan kami ay maghihiwalay na ng aking kaibigan. Na-miss ka namin, Kuya Frankie, ni Mrs. Max. Nung nakausap siya ni Ella, sabi niya, tara dad, akit tayo ng Baguio. Bigla. O, ikot, pag ganun. Oo. Thank you, bye-bye, ingat. Bye-bye, ingat. Papunta na sila ngayon ng Baguio at kami naman ay papunta na ng Alcala. Let's go. Alright, so dito na kami ngayon sa Alcala, Pangasinan. Welcome to my hometown, guys. Ang ganda ng kalsada rito sa amin, guys. Maluwag at sementado. Dati kasi di ako dumadaan dito dahil ginagawa yung kalsada. Pero ngayon, kita nyo naman, guys, maganda na ang transportasyon sa aming bayan. Mula doon sa pinanggalingan natin ay 11 kilometers lang pagpasok doon sa crossing. Nakauwi na kami galing sa aming breakfast ride. Ayan, napakarami nating delivery ng machine natin. So naitanong ni Pops Jeff sa akin, bro, anong tanong mo kanina? Bakit kahit wala ako, masipag sila? Kasi sila, hanggat ang mga tauhan mo ay very satisfied sa pakisama ng amo at saka sa transaction, eh magkatrabaho ng maayos yan, di ba? So ayan, tinan mo bro. Saan ang biyahe niyan mga pare? Bakit nililipat? Nag-overheat to? Hindi sir, biyahe mo ito sir. Saan ang biyahe niyan? Laguna sir, tsaka... Ha? Saan? Laguna, tsaka Binangonan. Laguna. Oh, tamo, Laguna pare. Laguna. Tsaka? Binangonan. Binangonan, Rizal. Tapos may napansin ako, boss. Ano yan? Kuwapo yung mga driver mo. Oo naman, syempre. Gano'n ka kuya Eddie? Pwede ganyan ka? O, diba, nanginginig? Alam mo na. Paswa. Welcome, Sir Tomsky. Yun, no? Yun, no? Natakot nga ako sa picture ko. Akala ko kung sino ng presidente. Vice President ka naman, Brad. Ayun, no? Oh, di ba? Guwapo. Ano, ganyan ang standard procedure namin dito kapag wine-welcome namin yung mga vloggers namin eh. I want you to feel special, brother. Thank you so much po, Press. Welcome, brother. Thank you po sa tiwala talaga. Maraming salamat po. Tara, pasok tayo sa loob. Nagkape na ba kayo? Kumain na ba kayo? Kumain na po kami. Saan kayo kumain? Drive-thru McDo. Naaya ko kayo dun sa... Di po, busy po kasi kanina dun sa test drive. Halika na. Huwag ka na First magdahilan. time. Huwag ka na magdahilan. Halika na. Pasok First tayo sa time loob. test drive ng ng BMW. okay lang Wow. yun. Wow. Pasok. Wow. First Diba? time to, pare. Akala ko shop ko lang yung pinopromote ko. Ngayon, lumaki na. Diba? Okay naman, boss. Very overwhelming po yung experience for today. Very surreal experience kasi mula kanina umaga sa meeting ng BRAP, the way napag-welcome niyo po sa akin. Tapos yung kanina yung sa BMW. First time ulit. Tapos ito na naman. What a blessing, what a day. Boss, your 1 month supply plus your stickers kanina. Para may pag-giveaway ka sa mga followers mo. Ayun, thank you very much, sir. Thank you po sa tiwala. Okay, Sir Fred. congratulations. Thank you. Bro, nagbablog ka na agad dyan. Thank you so much. Congrats. Welcome to the family. Lasingan na. Nakasingan na. Pumasok tayo mo, wait. Pwede po. Oh, stay kayo dyan sa Man's Cave. Oh, may room ako dyan. Wala kang lakad. Wala po. Wala kang lakad. Wala kang lakad. Nag-iisa ka. O, butuhan tayo. Stay? Wala pa, wala. Stay. Stay? Kasama na din ako. Oh. Diba? Thank you very much for trusting Dagaldal Clothing. Speechless. Yun, sobra. So, na-sponsoran tayo ng, as in from the word, di kalidad, napaka-quality mga boss. So, thank you so much. Grabe. Alright, thank you very much, guys.